571. Pinagbuti niya ang kanyang lakas gamit ang isang lihim na kasanayan at ang kanyang katawan ay kumikinang. Pinaliwanagan nito ang buong kalangitan sa itaas nila. Nagulat ang lahat ng mga nilalang sa paligid nang makita ito. Grabe ang Devil Ancestor Bale. Naisip nila sa kanilang sarili. Ang pag-asa ay malinaw na nakasulat sa kanilang mga mukha. Ito ay isang kakilakilabot na bagay para sa makapangyarihang mga figure tulad ng ninuno ng sekta na lumaban gamit ang kanilang buong lakas. Nagsimulang manginig ang buong espasyo. Lahat ng nilalang sa paligid nila ay nanginginig din ng hindi mapigilan. Si Devil Ancestor Bale ay tumangkad. At malakas na ingay ang nagmumula sa kanyang katawan. Tila may isang marahas at makapangyarihang hayop na magi gising mula sa loob niya. Isang mabigat na masamang enerhiya ang bumuhos sa bawat siwang mula sa kanyang katawan. Sa puntong ito, bumagsak ang langit at bumukas ang lupa. Hindi mabilang na divine ruling chains ang lumitaw sa harap ni Devil Ancestor Bale. Ang bawat isa sa mga kadena ay naging itim at kumalat sa lahat ng direksyon. Nang makita ito, ang higanting kamay ay lumapit sa mga itim na tanikala. Sa ikalawang pagbangga nila sa isa't isa. Isang malaking booming sound ang narinig at yumanig sa universo. Ito ay ang banggaan sa pagitan ng pinakamalakas na kapangyarihan sa universo. Kung hindi dahil sa digmaan, walang makakakita ng ganoong kataas na anyo ng labanan. Ang mga nilalang sa malapit ay maswerteng nakasaksi sa tagpong ito. Ito ay tunay na isang makasaysayang sandali. Ang uri tungkol sa kung aling mga alamat ang mabubuo. Isang malaking pagsabog ang nangyari pagkatapos ng banggaan at nagpadala ng marahas na alon ng enerhiya sa lahat ng dako. Para bang nawasak ang universo at nauwi sa wala ang lahat. Nabasag ang espasyo. At ang mga pira-pirasong espasyo ay lumipad sa lahat ng direksyon. Ang dalawang master ng antas ng ninuno ng sekta ay madaling makasira ng isang malawak na espasyo habang sila ay naglalaban. Tisingilan. Sabay ding naniningil si Dustin at ang tatlong Holy Tree kay Devil Ancestor Bale. Bagamat hindi nila siya kayang pantayan, maaari silang magdulot ng kaguluhan. Ito ay maaaring patunayan na mahalaga sa labanan. Boom! Isang away na mas matindi pa kaysa dati ang naganap. I improved his strength using a sacred skill and his body glowed. It lit up the entire sky above them. The sight shocked all of the creatures who were around the site. Devil Ancestor Bale is going all out. They thought to themselves. The anticipation was written clearly across their faces. It was a terrifying thing for powerful figures like Zack Ancestor to fight invoking their full strength. The entire spoke began to tremble. All the creatures around them were also shivering uncontrollably. Devil Ancestor Bale grew taller. And loud noises come from his body. It sounded like so violent. Powerful bursts were going to walk up from within him. A formidable evil energy spilled out a very traffic from his body. At this point, the sky fell apart and the earth cracked open. Countless divine ruling chains appeared in front of Devil Ancestor Bale. Each of the chains turned pitch black and spread out in all directions. At the sight of this, the giant hand came towards the black chains. The second they collided with a author. A big booming sound was heard and shook the universe. It was the collision but one of the strongest powers in the universe. If it hadn't been for the war, no one could have seen such a high form fight. The creatures Narbi were fortunate to witness this scene. It was truly a historic moment. The kind about which legends would be formed. Isang malaking pagsabog ang nangyari sa lalong madaling panahon pagkatapos ng banggaan at sant marahas na energy waves everywhere. Ito ay parang universe were destroyed at everything were turned sa wala. Ang spoke cracked. At ang mga spoke fragments ay walang kamali-mali sa lahat ng Derision. Ang dalawang master ng level ng Zack Ancestor ay madaling masira ang isang malawak na spoke habang nakikipaglaban. Charga! Tina Dustin at Tothra Holy Trust ay naniningil din kay Devil Ancestor Bale at Tosama Taima. Bagamat hindi siya kayang pantayan ni Day, maaari siyang magdulot ng distraction. Ito ay maaaring maging mahalaga sa battle.
Boom! Isang away even more fiarte kaysa Bafora Answad. Bilang isang malaking shot na maaaring tumugma sa isang ninuno ng sekta. Ang Devil Ancestor Bale ay karapat-dapat na tawaging walang talo. Ngunit ngayon ay napilitan siyang umatras ng isang hakbang. Being a big shot that could match a sect ancestor. Devil Ancestor Bell deserved to be held invincible. But now he was forced to take a step back. Devil Ancestor Bell was hit again and blown off into the air. After he managed to land himself on the ground, he staggered backwards with disheveled air. It was clearly that he had taken a heavy blow. His entire right arm was hacked down and separated from his body. Blood gushed out from the wound. His bones had become completely exposed at his shoulder. It was hard to believe that a big shot that could be on par with a sect ancestor was so severely wounded in this battle. Hehe. I asked you to let it go. But you wouldn't listen to me. See. Now I'm afraid to state the obvious. But you'll die here. The hand said ominously. You went to take my life. That's not gonna happen. Devil Ancestor Bell screamed, summoning the last morsel of energy he had left in his body. Covered in blood and air disheveled. He looked as scary as a wild beast crawling up from the bottom of hell. Devil Ancestor Bell looked up at the sky and roared menacingly. He swung his huge hand in one swift moment. Crack! A huge crack appeared in the void. The dark evil energy rushed out from the hole into their space. Then a tall figure walked out of the hole. He was an evil creature. Shrouded in black mist. He looked like death itself. I need your strength. Save me. Devil Ancestor Bell bellowed in pain. Swoosh! The scary-looking evil creature rushed over and combined with Devil Ancestor Bell's body. All of a sudden, Devil Ancestor Bell's forehead glowed brightly, illuminating the Dark Universe arrow on them. A black deity suddenly appeared over his head. It was chanting some mysterious scriptures. Sitting cross-legged with eyes shut. A black evil sea materialized and surrounded Devil Ancestor Bell. The sea was made of endless wronged ghosts and corpses died in all kinds of miserable way one could ever imagine. Bilang isang malaking shot na maaaring tumugma sa isang ninuno ng sekta. Ang Devil Ancestor Bale ay karapat-dapat na tawaging walang talo. Ngunit ngayon ay napilitan siyang umatras ng isang hakbang. Si Devil Ancestor Bale ay tinamaan muli at natangay sa hangin. Matapos niyang mapahiga ang sarili sa lupa. Pasuray-suray siyang paatras na may gusot na buhok. Malinaw na nakatanggap siya ng isang malakas na suntok. Naputol ang buong kanang braso niya at nahiwalay sa katawan. Bumulwak ang dugo mula sa sugat. Ang kanyang mga buto ay ganap na nakalabas sa kanyang balikat. Mahirap paniwalaan na ang isang malaking shot na maaaring kapantay ng isang ninuno ng sekta ay labis na nasugatan sa labanang ito. Haha! I asked you to let it go. But you didn't listen to me. See? Ngayon natatakot akong sabihin ang obvious. Pero dito ka mamamatay. Nanggigigil na sabi ng kamay. Gusto mong kunin ang buhay ko. Hindi mangyayari iyon. Tigaw ni Devil Ancestor Bale na summonang ang huling subo ng enerhiya na naiwan niya sa kanyang katawan. Nababalot ng dugo at gusot ang buhok. Mukha siyang nakakatakot gaya ng isang mabangis na hayop na gumagapang mula sa ilalim ng impyerno. Si Devil Ancestor Bale ay tumangala sa langit at umungal ng may pananakot. Itinaas niya ang kanyang malaking kamay sa isang mabilis na sandali. Basag. Isang malaking lamat ang lumitaw sa kawalan. Ang madilim na masamang enerhiya ay sumugod mula sa butas patungo sa kanilang espasyo. Pagkatapos ay lumabas sa butas ang isang matangkad na figure. Isa siyang masamang nilalang, nababalot ng itim na ambon. Para siyang kamatayan mismo. Kailangan ko ng lakas mo. Iligtas mo ako. Si Devil Ancestor Bale ay napasigaw sa sakit. Swoosh! Ang nakakatakot na mukhang masamang nilalang ay sumugod at sumama sa katawan ni Devil Ancestor Bale. Biglang kuminang ang noo ni Devil Ancestor Bale, na nagpapaliwanag sa madilim na universo sa kanilang paligid. Isang itim na Diyos ang biglang lumitaw sa kanyang ulo. Ito ay umaawit ng ilang mahiwagang kasulatan. Nakaupo na naka-cross-legged na nakapikit.
Isang itim na masamang dagat ang nagkatawang tao at napalibutan si Devil Ancestor Bale. Ang dagat ay gawa sa walang katapusang mga multo na napinsala at ang mga bangkay ay namatay sa lahat ng uri ng kahabag-habag na paraan na maiisip ng isang tao. Humph! I sent with to see how you will destroy me now. And you, Dustin. I warned that you would surely die Toadie. And you will. In my hands. Devil Ancestor Bell said with evident hatred. Gumalaw siya pasulong. Natapos ang eksenang naging laman sa harap ng kanyang mga mata. Nakikita ng isa ang pagkasira ng araw. Ang mga dulo ng buwan ay nagtatapos sa pagbagsak ng langit sa kanyang mga mata. Natakpan siya ng fog. Ang hen sa taas ng langit ay sumambulat sa biglaang pagtawa. This is a neat little trick. You justly read some magic that could help you summon helpers. And I sense clearly that you haven't fully mastered it. I'll break it like a twig. Ang hen declared confidently. Wala man lang bahid ng pagdududa sa tono nito. Sa susunod na sandali, ang mga gintong apoy na dragon ay nagsimulang bumagsak mula sa langit. Nandyan ang buong hukbo nila. Inukit nila ang Dark Ocean sa likod ni Devil Ancestor Bell na nagnanais na tamaan siya ng diretso. Sizzling. Lumipad ang mga gintong fire dragon sa Black Sea End na nasunog nila sa loob nito. Sa F-Flash, the Dark Sea West nasunog. It turned into black smoke and vanished without a trace. Sa loob ng Devil Ancestor Bell. Ang masamang nilalang na sumisigaw sa dulo ay sumabog na parang bomba. Ikaw. Bumulwak ang dugo mula sa ilong. Mata. Dulo ng bibig ni Devil Ancestor Bell na malinaw na naapektuhan ng pagsabog sa loob niya. Dahil nasira ang kanyang summoning skill. Mas lalo siyang nasugatan kaysa sa masamang nilalang na tinawag niya. Sabay nating tapusin itong matandang bastard. Dustin wakasan ang iba pang tatlong banal na puno des Head Towers Devil Ancestor Bell sa sandaling i-gain. Determinadong tapusin siya off. Ang hen sa Air Sim at Devil Ancestor Bell at nakakagulat na bilis din. That amon. Si Devil Ancestor Bell ay pumutok ng husto. Nasugatan siya sa kama. Walang nakakaalam kung nabubuhay pa siya. Humph! Hindi ako makapaghintay na makita kung paano mo ako sisirain ngayon. At ikaw, Dustin. Pinalaan ko na tiyak na mamamatay ka ngayon. At gagawin mo, sa aking mga kamay. Devil Ancestor Bale said with evident hatred. Siya ay sumulong. At ang eksena ay kumislap sa harap ng kanyang mga mata. Makikita ng isang tao ang pagkasira ng araw. Buwan at mga bituin at ang pagbagsak ng langit sa kanyang mga mata. Natakpan siya ng itim na fog. Biglang tumawa ang kamay na nakataas sa langit. This is a neat little trick. Natuto ka lang ng magic na makakatulong sa iyo na magpatawag ng mga katulong. At kitang-kita ko na hindi mo pa ito lubos na kabisado. Babaliin ko ito na parang sanga. May kumpiyansang deklara ng kamay. Walang kahit katiting na pagdududa sa tono nito. Sa susunod na sandali, nagsimulang bumagsak ang mga gintong apoy na dragon mula sa langit. Mayroong isang buong hukbo sa kanila. Inatake nila ang madilim na karagatan sa likod ng Devil Ancestor Bale sa halip na direktang tamaan siya. Sizzling. Ang mga gintong apoy na dragon ay lumipad sa itim na dagat at sila ay nasunog sa loob nito. Sa isang iglap, nasunog ang madilim na dagat. Ito ay naging itim na usok at naglaho ng walang bakas. Sa loob ng Devil Ancestor Bale. Ang masamang nilalang ay napasigaw sa sakit at sumabog na parang bomba. Ikaw. Bumulwak ang dugo mula sa ilong. Mata. Tenga at bibig ni Devil Ancestor Bale dahil halatang apektado ito sa pagsabog sa loob niya. Dahil nasira ang kanyang summoning skill. Mas lalo siyang nasugatan kaysa sa masamang nilalang na tinawag niya. Sabay nating tapusin itong matandang bastard. Si Dustin at ang iba pang tatlong banal na puno ay sumugod muli patungo sa Devil Ancestor Bale. Determinadong tapusin siya. Ang kamay sa hangin ay dumating kay Devil Ancestor Bale sa isang nakakagulat na bilis din. Sa pagtama, agad na natangay si Devil Ancestor Bale. Siya ay malubhang nasugatan. At walang nakakaalam kung siya ay buhay pa. Humph! Hindi ako makapaghintay na makita kung paano mo ako sisirain ngayon. Dahil sa halos kalahating araw na pakikisangkot sa pakikipaglaban sa kanyang kaaway.
Ang Devil Ancestor na si Javier ay dahado na. Sobrang tanga at tigas ng ulo mo. Tatapusin kita dito. Umakbang pasulong ang matandang may puting buhok. Hindi siya handang yumuko o tumanggap ng pagkatalo. Naghahanda na naman siyang suntukin si Devil Ancestor Javier. Malinaw na hindi niya ililigtas ang buhay ng ninuno anuman ang mangyari. Sa puntong iyon, ang kataas-taasang Grandmaster ay nagmukhang isang mabangis na magsasaka habang ang kanyang puting buhok ay patuloy na sumasayaw ng ligaw sa hangin. Dalawang sinag ng liwanag ang bumaril sa kanyang mga mata at pinutol ang kawalan na parang isang matalim na kutsilyo. Sumayaw sa paligid niya ang mga anino ng mga banal na dragon at elepante. Tila ang mga totem ng hybrid na lahi ng Titan. Napakalakas ng mga kapangyarihang binitiwan nila kaya napayanig at nalaglag pa ang mga bituin sa malapit. Ang tanawin ay labis na natakot kay Devil Ancestor Javier. Nakakamangha ang matanda na ito. Mukhang hindi siya mapapagod o mauubusan ng lakas. Dahil sa takot sa napakalakas na suntok na umaabante sa kanya. Umatras si Devil Ancestor Javier. Muli siyang umubo ng dugo. Halika. Tere na at patayin na natin ang matandang masamang nilalang na iyon. Masiglang sabi ni Dustin. Siya at ang tatlong banal na puno ay sabay na sumugod patungo kay Devil Ancestor Javier. Lahat sila ay napuno ng pagnanais na tapusin ang bagay sa lalong madaling panahon. Sa isang kisap mata, nagsimulang gumalaw ang higanteng kamay patungo kay Devil Ancestor Javier. Agad na nagbago ang mukha ni Devil Ancestor Javier. Baka sa mukha niya ang takot at pagkabalisa. Itong elder ay mahirap na kalaban. At lahat ng mga lalaking ito ay sinusundan din ako. Kung patuloy akong mananatili dito, malubha akong masasaktan. Kahit na makaligtas ako sa mga pag-atake nila. Hindi ako lalabas dito nang hindi nasaktan. Bush! Mabilis siyang gumawa ng butas sa kawalan. Iniharap ni Devil Ancestor Javier ang kanyang kamay at paa. Pagkatapos noon ay nawala siya sa lamat. Naramdaman ang kahirapan sa kanyang kamay. Naghanap siya ng pinakamahusay na pagpipilian. Na ang pagtakas. Kung gustong tumakas ng isang makapangyarihang figure tulad ni Devil Ancestor Javier. Halos imposibleng pigilan siya. Ang mga Panginoon ng antas ng ninuno ng sekta ay may malalim na pag-unawa sa mga batas sa mundo. Dahil malaya niyang masamantala ang spatial at time powers. Tinubukan niyang maglakbay hanggat maaari. Kaya naman, lumayo siya kay Dustin at sa kanyang mga kaaway. Kaya, parehong Devil Ancestor Bale at Devil Ancestor Javier ay nakatakas. Nagpasya silang tumakas mula sa larangan ng digmaan. Halos lahat ng tropa ng kanilang nagkakaisang hukbo ay nalipol maliban sa ilan na tumakas mula sa digmaan. Sa wakas natapos din ang matitinding labanan. Ang mga patlang. Kung saan nangyari ang mga labanan. Ngayon ay isang gulo. Malaking bitik ang kumalat sa buong kalawakan. Tiyak. Alam ng lahat na magtatagal ang universo upang pagalingin ang sarili nito. Ang walang katapusang mga fragment ng espasyo at oras ay lumilipad sa himpapawid. May mga sirang paa at dugo kung saan-saan. Lumulutang sa hangin o nakakalat sa lupa. Umaalingasaw ang amoy ng kamatayan at dugo. Ha! Tapos na ang digmaan. Nanalo na ang Immortal End World. Hindi ako makapaniwala dahil hindi ko nakita ang pagdating nito. Ang ibang mga nilalang ay nanonood ng laban mula sa malayo. Hindi pa sila umaalis dahil sa sobrang gulat nila. Hindi nila naisip ito kahit sa pinakamaligaw nilang panaginip. Hindi nila maalis sa kanilang isipan ang eksena at mga pangyayari ng labanan. Oo, ginawa namin. Nanalo kami. Atin na ang tagumpay. Ligtas na ang ating mundo. Ang mga nilalang ng Immortal End World ay nadala sa kilig at saya. Tuwang-tuwa silang sumisigaw habang sinisimulan nilang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Nagawa natin. Habang umaayos ang mga pangyayari. Dahan-dahang lumipad ang tingin ni Dustin sa larangan ng digmaan sa kanyang harapan. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Napuno siya ng emosyon. Talagang naging mahirap na laban iyon para sa kanya. Halos mamatay na siya sa kamay ni Devil Ancestor Bale. Higit sa isang beses, pakiramdam niya ay napakaswerte niyang nabuhay at nasaksihan ang pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Napagtanto niya na ang mabilis niyang desisyon ang nagpabago sa buong laban.
Kung hindi siya nag-practice at gumamit ng Phoenix Nirvana skill, patay na siya. Ngunit nagawa niya ito. Nagawa niyang paikutin ang mga mesa at tumayong matagumpay. Talagang oras na para magdiwang. Ang Immortal Endworld ay nakaligtas sa malagim na digmaan. Salamat sa tulong mo, Ginoo. Sabi ni Dustin habang nakatingin sa napakalaking kamay na umaaligid sa langit. Haha, you are welcome, lad. Pero hindi pa ito tapos. Bagamat malubhang nasugatan si Devil Ancestor Bale pero tiyak na sasanduan kanya. Maghahanap siya ng pagkakataon para makaganti. Kapag naka-recover na siya, ang kamay. Sabi kay Dustin. Alam nito kung paano hindi pa tapos ang panganib para sa Dustin at sa Immortal Endworld. Tama ka sir. Alam kong hindi pa ito tapos. Mag-iingat na tayo. Umiling si Dustin. Seryoso ang mukha niya. Ganap na alam ni Dustin ang panganib na nakaabang sa unahan. Alam niya na ang Devil Ancestor Bale ay isang malaking banta sa kanya at sa Immortal Endworld. Sa susunod na sandali, nawala ang kamay. Lumipad ito sa malayo at hindi na makita. Bigla itong umalis tulad ng pagdating nito. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Dustin habang iniisip ang kamay. Sa katunayan, alam na ni Dustin kung kanino nagmamay-ari ang malaking kamay. Ito ay pag-aari ni Elroy, na siyang pinuno ng Tang Clan sa Tycoon World. Nagpapasalamat si Dustin sa kanya dahil tinulungan niya silang manalo laban sa napakabigat na karibal. Si Elroy ay kilala bilang isa sa pinakamalakas na ninuno ng sekta sa Tycoon World. Pati na rin ang isa sa mga nangungunang master sa universo. Maaari siyang maglabas ng enerhiya mula sa kanyang mga kamay sa malayo. Nakoga sa lakas ng Devil Ancestor Bale. Kaya, masasabing mas malakas ang fighting power ni Elroy kaysa sa Devil Ancestor Bale. Salamat sa iyong napapanahong tulong, Ginoo. Sabi ni Dustin na may pasasalamat na tono habang naglalakad papunta sa matanda na maputi ang buhok. Palagi kang welcome. Dahil ikaw ang tumulong na palayain ang hybrid na Titan race. Kung hindi dahil sa iyo. Ang hybrid na Titan race ay nakulong pa rin sa hanay ng sinaunang mahika. Higit pa rito, naging magkapanalig ang Ancient Celestial World at ang Immortal Endworld. Kaya obligasyon kong tulungan ang Immortal Endworld kapag ito ay nasa panganib. Nakangiting sabi ng matanda. Kasabay nito, si Kevin. At pinangunahan ng sundalo ang mga magsasaka mula sa Immortal Endworld upang linisin ang larangan ng digmaan. Sa panahon ng matinding labanan, ang Immortal Endworld ay dumanas ng mabibigat na casualty. Ang tono ng labanan ay itinakda ng lumitaw ang Devil Ancestor Javier sa simula. Na halos napatay niya 100,000 cultivator mula sa Immortal Endworld na may ilang galaw lang. Ngayong tapos na ang labanan. Maraming nilalang mula sa Immortal Endworld ang nagluksa sa pagkamatay ng mga matatanda, kamag-anak, at kaibigan na natalo sa labanan. Nakita mo ba, Master? Nanalo ang Immortal Endworld. Naway magpahinga ka sa kapayapaan. Lumuhad ang isang lalaki sa kalawakan. Pinagmamasdan ang planeta mula sa itaas na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Napatay ang kanyang amo sa pamamagitan ng pag-atake ng palad mula sa Devil Ancestor Javier noong labanan. Mario, aking matalik na kaibigan. Nangako kami na kung mananalo ang Immortal Endworld sa labanan. Iinom kami ng maligaya sa loob ng ilang araw. Hindi ko inaasahan na mamamatay ka. Tutuperin ko pa rin ang aking pangako at iinom ako sa iyo ng ilang araw. Mario, isang nasa katanghaliang gulang na lalaking naka-gray, na may dalang mahabang espada sa kanyang likod ang naglagay ng malaking lang na puno ng alak sa kanyang bibig at nagsimulang umiyak habang umiinom. Siya mukhang wasak, bagamat ang Immortal Endworld ay nanalo sa labanan. Marami ang napatay na iniwan ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan sa matinding sakit. Lahat ay naging biktima ng digmaan. Takabutihang palad. Nagbigay si Dustin ng isang utos ng maaga na humadlang sa mga piling magsasaka ng nakababatang henerasyon na lumahok sa labanan. Tila ang kinabukasan ng Immortal Endworld. Hindi kakayanin ng Immortal Endworld na mawala ang nakababatang henerasyon sa digmaan. Sa makatuwid,
Ipinagbawal ng lahat ng mga sekta at paaralan ng Immortal End World ang lahat ng mga batang magsasaka na lumaban sa digmaan. Kasama doon ang batang henyo tulad ni Caroline, Violet, at ang Gnome. Bahagi iyon ng plano ni Dustin. Alam niya na sa pagkakataong ito, ang makapangyarihang Devil Ancestor Bale, na isang ninuno ng sekta, ay personal na darating upang salakayin ang Immortal End World. Kung matatalo ang Immortal End World, lahat ng puwersa nito ay mapapawi. Sa kabila ng pambihirang lakas ni na Caroline, Violet, at ang Gnome, hindi pa rin sila maimpluwensyang mga tao sa universo. Kaya naman, hindi sila pinayagan ni Dustin na makipagsapalaran. Nakatayo sa kalawakan, pinagmasdan ni Dustin ang larangan ng digmaan at hindi namamalayang naikuyom ang kanyang mga kamao. Devil Ancestor Bale, Devil Ancestor Javier, mga kawawa. Ako mismo ang papatay sa iyo balang araw at ipaghihiganti ang lahat ng taong pinatay mo mula sa Immortal End World. Tigaw ni Dustin sa kanyang ulo, habang nakatingin si Dustin sa larangan ng digmaan. Ang katatapos lang na labanan ay nagdulot ng sensasyon sa buong universo. Ang kalyadong hukbo ng apat na mundo, na pinamunuan ng isang ninuno ng sekta at nilayo na sirain ang Immortal End World, ay natalo at nagdusa ng maraming casualty. Maging ang makapangyarihang Devil Ancestor Bale at Devil Ancestor Javier ay nasugatan sa labanan at napilitang tumakas. Ang Immortal End World ay palaging mahina sa mata ng lahat ng mga nilalang mula sa ibang mga mundo. Madaling sumuko sa anumang pag-atake. Ngunit ngayon ay napatunayang mali ang buong sansinukob dahil nanalo ito sa labanan laban sa hukbo ng demonyo ng apat na mundo. Sino ba naman ang maniniwala na haantong sa ganoon ang laban? Nagulat ang lahat nang malaman nila ang totoong nangyari. May dalawang sekta na ninuno na pumanig sa Immortal End World. Ang mga nilalang mula sa bawat kilalang mundo ay lahat ay nagsasalita tungkol sa mabangis na labanan. Parin sa pagkamangha, katulong lamang ng isang sekta ninuno. Ang komprehensibong lakas ng isang mundo ay lubos na mapabuti. Katuwirang pananalita. Talagang walang sino man sa buong universo ang nasa tamang pag-iisip na handang pukawin ang isang ninuno ng sekta. Masasabing malaki ang pagbabago ng reputasyon ng Immortal End World sa universo pagkatapos ng labanan. Sabihin sa lahat, mula ngayon, dapat nating igalang ang bawat nilalang mula sa Immortal End World kapag nakita natin sila. Hindi rin natin dapat pukawin ang mga nilalang mula sa Immortal End World. Subukang iwasan sila kung maaari. Give out my order. Magpadala ng ilang goodwill ambassadors para patibayin ang ugnayan natin at ng Immortal End World. Dapat tayong makisama sa kanilang lahat. Bueno. Tila ang Immortal End World sa wakas ay naging isang maimpluwensyang puwersa sa universo. Siguro dapat nating gawin silang isa sa ating mga kakampi. Maghanda ng mga mamahaling regalo ng sabay-sabay. Pupunta ako sa Immortal End World. Maraming high status figure mula sa maraming mundo sa buong universo ang nagbigay ng parehong pagkakasunod-sunod. Siyempre, karamihan sa mga nagsimulang matakot sa Immortal End World ay nasa gitna ng rangkang. Sa universo, kung tungkol sa ilang makapangyarihang mundo, hindi sila natatakot sa Immortal End World. Mas itinaas lang nila ang pansin dito. Samantala, ang ilang superior world ay hindi pa rin nag-iisip tungkol sa Immortal End World. Sa sandaling ito, ang apat mundo ang Third Demonic World, ang mundo ng Skeleton Race, ang mundo ng Heaven Shadow Race, at ang North Netherworld ay nabalot lahat ng malamig at hindi kanais-nais na kapaligiran. Ang apat na mundo ay nagpadala ng isang malaking bilang ng mga piling sundalo upang lumaban sa digmaan. Ngunit karamihan sa kanila ay nawala sa labanan. Iilan lamang ang nakabalik. Masasabing ang kabuoang lakas ng apat na mundo ay nagkaroon ng malaking dagok. Bakit? Ang Immortal End World ay isang mahina, kakarampot na mundo na dati nating binubuli. Paano nila natalo ang ating mga kalyadong puwersa? Imposible iyan. Hindi ako makapaniwala. Paanong ang mahinang mundo ay bumangon ng ganito kabilis? Umuungal sa sama ng loob ang mga nilalang mula sa apat na mundo. Kasabay nito, nililinis pa rin ng mga tao ang mga labi ng larangan ng digmaan sa outer space sa labas ng Immortal End World.
Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay kailangang dumaan sa outer space upang makapasok at makalabas sa Immortal End World. Kaya kailangan itong linisin. May mga tagay sa lahat ng dako. Dahil sa tagumpay ng labanan. Nakalimutan ng bawat nilalang ng Immortal End World ang nakaraang depresyon. Nakikita nila ang maliwanag na kinabukasan ng Immortal End World na nagniningning sa kanilang harapan. Totoo na ang Immortal End World ay dumanas ng maraming pakikibaka sa nakaraan. Noong sinaunang panahon, maging ang buong Immortal End Continent ay nabasag. 1/4 na nasira sa 12 ng mga wasak na kontinente. Ang mga demonyo mula sa labas ng mundo ay palaging nagdudulot ng malaking banta sa Immortal End World. Ngayon, natalo ng Immortal End World ang hukbo ng demonyo mula sa 4 na mundo. Tunay na isang pambihirang gawa. Dustin, ngayon na tayo ay lubos na nanalo laban sa ating mga nang-aapi. Bakit hindi mag-strike ngayon at mabilis na puksain ang 4 na mundo? Iminungkahi ni Asa nang lumapit siya sa panig ni Dustin. Habang ang 8 Stone Saints ay nasa mabuting kalagayan. Na ninanamnam pa rin ang tagumpay. Ano? Walang ibang salitang lumabas sa bibig ni Dustin. Natigilan siya. Mukhang magandang ideya yan, sabi ni Dustin. Ang mungkahi ni Asa ay kawili-wili at kapana-panabik para kay Dustin. Ngayong nanalo kami sa labanan. Ang aming mga tauhan ay nasa mataas na espiritu. Kung hahampasin natin habang mainit ang bakal, tiyak na mas marami tayong mamamatay na kalaban. Naisip ni Dustin. Mayroong 18 mundo sa Evil Abyss World. Kung aatakehin natin ang Third Demonic World, ang masasamang nilalang mula sa ibang mga mundo ay maaaring saktan tayo bilang pakikiisa sa kanila. Kaya, ang Third Demonic World ay hindi isang opsyon. Ngunit maaari nating tamaan ang Skeleton Race, ang Heaven Shadow Race, at ang North Nether World. Lahat ay mga mapagpipiliang opsyon. Well, iyon lang. Kailangang itatag ng ating Immortal End World ang awtoridad nito. Kailangan nating gawin ito. Nagpasya si Dustin pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Sir, I think I finally have a plan that you would approve. Sabi ni Dustin. Habang lumingon siya sa Supreme Grandmaster ng Hybrid Titan Race, na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Kung nakapagdesisyon ka na, gawin mo na lang. I trust your instincts. Susundan kita ng palihim, para matulungan ka kung kinakailangan. Nakangiting sabi ng maputi ang buhok. Dahil siya ay kasing lakas ng isang ninuno ng sekta. Halos walang anumang bagay sa ilalim ng kalangitan na maaaring takutin o banta sa kanya. Bukod dito, malaki ang utang niya at ng kanyang mga tao kay Dustin. Kaya hindi niya inisip na tulungan si Dustin ng palihim. Salamat sir. Bumulwak si Dustin. Tuwang-tuwa si Dustin na handang tumulong at sumunod sa kanya ng palihim ang maputing buhok. Sa tulong niya, hindi magiging mahirap para sa kanila na harapin ang Skeleton Race, ang Heaven Shadow Race at ang North Nether World. Attention! Everyone! Get ready! Malapit na tayong manghimasok sa ibang mundo. Agad namang utos ni Dustin. Natural. Buong lakas na susuportahan ni Kevin si Dustin. Tinimulan niyang bilangin ang kanyang mga tao at nag-organisa ng isang malakas na hukbo. Ito ay isang kahanga-hangang hukbo na binubuo ng ilang milyong mahuhusay na nilalang. Pagkatapos ay iwinagayway ni Dustin ang kanyang kamay. At 20 barkong pandigma ang lumitaw sa kalangitan. Ang mga ito ang pinahusay na nangungunang mga barkong pandigma na binili niya mula kay Elroy hindi pa matagal na ang nakalipas. At nangangati siyang subukan ang kanyang kamay sa pagsubok sa mga ito sa totoong sitwasyon ng labanan. Milyon-milyong nilalang ang sumakay sa 20 barkong pandigma patungo sa kanilang mga itinalagang lugar. Hiniling ni Dustin kay Kevin, ang sundalo, si Zenith, at ang 8 magulong masasamang hayop na manatili at protektahan ang Immortal End World kung wala siya. Tigil lahat, tara na. Utos ni Dustin pagkatapos niyang sumakay sa isa sa mga barkong pandigma. Bush! 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 Ang 20 barkong pandigma ay nanginginig at naglaho sa manipis na hangin ng sabay-sabay. Nagtungo sila sa Skeleton World sa sobrang nakakatakot na bilis na hindi nakikita ng mga tao ang kanilang mga galaw gamit ang kanilang mga mata.
Tila isang minuto sila ay nasa isang lugar at sa susunod na minuto ay lumilitaw sila sa ibang lugar ilang milyong milya ang layo. Samantala sa Skeleton World, dalawang Grand Chieftain ang napabuntong hininga sa pagkabigo. Pinlano nilang ibahagi ang mga samsam at malamang na kumuha ng bagong teritoryo para sa Skeleton World pagkatapos sirain ang Immortal End World. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay naging timog. Sa halip ay dumanas sila ng isang nakakahiyang malaking pagkawala. 35 ng mga lalaking ipinadala nila upang salakayin ang Immortal End World ay brutal na pinaslang ng hindi lumaban. Isa itong massacre. Ang mga nakaligtas ay mga Panginoon na mas malakas kaysa sa kanilang mga kapas-palad na katapat. Kahit na nakaligtas sila at nakauwi, sila ay nasugatan ng husto na halos nasa bingit ng kamatayan. From now on, we have to keep a low profile and stay away from the Immortal End World. We don't want to provoke their ire. Ang dalawang Grand Chieftain ng Skeleton Race ang nagbigay ng utos pagkatapos ng mahabang talakayan. Noon lang, lumitaw si Dustin at ang kanyang mga tropa sa labas ng Skeleton World. Tara, pasok na tayo sa loob. Tigaw ni Dustin. Siya at ang kanyang mga tauhan ay sumugod patungo sa pasukan ng Skeleton World. Bago pa makapag-react ang mga gwardya, si Dustin at ang kanyang mahusay na hukbo ay nakapasok sa mga pintuan ng Skeleton World. Ang mga nilalang mula sa Skeleton World ay nahuli na nakababa ang kanilang pantalon dahil hindi nila inaasahan ang isang paghihiganting pag-atake mula sa Immortal End World. Kababalik lang nila mula sa Immortal End World. At ngayon ay nakarating doon ang mga nilalang ng Immortal End World upang salakayin ang kanilang mundo. Oh, shit! Galing sila sa Immortal End World. Si Dustin ang namamahala. Tigaw ng isang miyembro ng Skeleton Race sa gulat. Nang marinig ito, ang iba pang mga nilalang mula sa Skeleton World ay nataranta at sumigaw upang makakuha ng mas mabilis hanggat maaari mula sa pag-atake na tiyak na madyugo. Ang kalupitan ni Dustin ay maalamat at napalitan ang kanyang reputasyon. Hindi nagtagal ay lumitaw si Dustin sa itaas ng Skeleton World kasama ang ilang milyong nilalang mula sa Immortal End World. Ngayon ay Doomsday para sa Skeleton World. Mapahamak kayong lahat. Walang pakialam na deklara ni Dustin. Upang palakasin ang kanyang boses, ginamit niya ang kanyang vital energy force nang magsalita siya. Dahil dito, dumagundong ang kanyang boses at umabot sa bawat sulok ng Skeleton World. Bush! Bush! Dalawang makapangyarihang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Skeleton World ang nagpakita at lumutang sa tapat ng Dustin. Tinitigan nila ng masama ang binata. Sila ang dalawang Grand Chieftain mula sa Skeleton World. Pagkatapos, ang mga grupo ng mga miyembro ng Skeleton Race ay nagtipon-tipon at pumailan lang sa kalangitan. Lumulutang sa likod ng kanilang mga dakilang pinuno. Ang Skeleton World ay isang middle-level na mundo. Ito ay isang subsidiary ng Third Demonic World. Ang mga residente nito ay nananakot ng mga nilalang sa ilan sa mga nakapalibot na mahihinang mundo paminsan-minsan. Sa pangkalahatan, ang mga nilalang mula sa Skeleton World ay humantong sa isang medyo komportableng buhay. Walang nilalang mula sa ibang mga mundo ang makakayang magkaroon ng mga ito bilang isang kaaway. Ngunit ngayon ang mga alien invaders ay pumasok sa Skeleton World. Hindi pa ito nangyari noon. Dustin, napakalayo mo na. Umulog ang isang pinuno ng Skeleton World. Siya ay isang matangkad, payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-black and white. Sa Skeleton World, dati ay may 6 na Grand Chieftain sa kabuuan. Dahil 4 ang namatay sa kamay ni Dustin. 2 na lang ang natitira. Dustin, dinala mo ang iyong mga tauhan para salakayin ang mundo natin. Ano ang gusto mo? Humph! Inaamin ko na nanalo ka sa labanan ng lusubin natin ang Immortal End World. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Tigaw ng isa pang dakilang pinuno mula sa lahi ng Kalansay. Puno ng matuwid na galit. Tumawa ng malakas si Dustin sa kanilang pagkukunwari. Naglakas loob kang magtanong kung bakit tayo nandito. Hindi ba halata? Ang mga nambubuli sa iba ay tuluyang mabubuli sa pantay na sukat. Ikaw at ang mga nilalang mula sa Third Demonic World ay sumalakay sa ating mundo ng higit sa 1 beses. Ngayon,
Ikaw ay pagbabayaran mo ang iyong kabastusan at ang sakit na naidulot mo sa aking mga tao sa iyong buhay. Sabi ni Dustin sa malamig na boses. Tisingilan. Utos ni Dustin, na sinenyasan ang kanyang mga tauhan na salakayin ang kalaban. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang malalakas na sigaw ng labanan habang gumagalaw ang malaking hukbo. Ilang milyong nilalang mula sa Immortal End World ang agad na sumugod sa mga miyembro ng skeleton race na parang tubig na tumatama sa mga pader ng karagatan. Maraming mga kahanga-hangang cultivator sa mga tropa ng Immortal End World. Kasama nila ang 8 Stone Saints. Humigit kumulang 100 Supreme Grandmasters mula sa Devil Insect Race. Ang Divine Silkworm. Ang maliit na Infinity Beast. Dustin. Ang demonic na avatar ni Dustin at 20 barkong pandigma na may kapangyarihan na katumbas ng mga master sa Immortal Saint Realm. Ito ay isang nakakatakot na pangkat. Makalipas ang ilang segundo, si Dustin at ang kanyang mga tauhan ang nang ibabaw. Ang mga miyembro ng skeleton race ay sunod-sunod na dinudurog. Dustin, hindi mo na dapat kami tinulak hanggang dito. Sobra na. Ipapadala na kita sa gumawa mo. Tigaw ng isang Grand Chieftain mula sa skeleton race bago sumugod kay Dustin. Tinapik-tapik ng dakilang pinuno ang kanyang ulo. At isang 7 patong na pagoda ang lumabas sa kanyang soul sea. Ito ay kasing laki ng isang kamao, na naglalabas ng napakaraming espiritual na lakas ng pakiramdam. Ang enerhiya lamang nito ay isang malinaw na indikasyon na ito ay malinaw na isang kamangha-manghang magic treasure na may isang kawaila hilakbot na kapangyarihan. Dustin, pitag ko ang iyong espiritual na kaluluwa sa pagoda na ito at pahihirapan kita sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang Grand Chieftain mula sa skeleton race sinabi sa pamamagitan ng gritted ngipin. Pilit niyang ibinato kay Dustin ang pagoda. Sa susunod na segundo, naramdaman ni Dustin na isang malakas na puwersa ang nagmula sa 7 layered na pagoda at kinuha ang kanyang espiritual na kaluluwa. Mayroon itong mapanganib na taktika dahil tila sinusubukan nitong hilahin ang kanyang espiritual na kaluluwa palabas sa kanyang soul sea. Ang mga miyembro ng skeleton race ay may talento para sa espiritual na kahulugan. Alam nila ang maraming lihim na kasanayan tungkol sa espiritual na kahulugan at nagtataglay ng maraming nauugnay na kayamanan ng mahika. Murang pakulo yan. Mumisi si Dustin. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang Supreme Spiritual Pot na lumabas sa kanyang katawan at lumaki. Ito ay naging isang higanteng kaldero. Nanginginig sa hangin. Boom! Agad na nabasag ng Supreme Spiritual Pot ang 7 layered na pagoda ng Grand Chieftain. Bush! Ang Supreme Spiritual Pot ay sumugod sa soul sea ng Grand Chieftain at tinamaan ang kanyang espiritual na kaluluwa. Sa isang matinis na sigaw. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa lahat ng 7 butas sa kanyang ulo. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay agad na sumabog na pinatay siya kaagad. Umalis ang mga dahon ng espiritual na puno sa soul sea ng Dustin at napunta sa soul sea ng namatay na punong-puno. Ang espiritual na puno ay hinihigop ang lahat ng kanyang espiritual na lakas ng pakiramdam. Sa katunayan, ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay mas malakas kaysa sa namatay na Grand Chieftain. Isang hanggal na hakbang para sa Grand Chieftain mula sa skeleton race ang pag-atake kay Dustin gamit ang kanyang mahinang espiritual na pakiramdam kumpara kay Dustin. Dustin, isa kang kasuklam-suklam. Ang isa pang Grand Chieftain ay nabigla. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Dustin. Pagkatapos ng lahat, pinatay ni Dustin ang isang Grand Chieftain mula sa skeleton race sa isang strike. Ano ang ipinadala sa atin ng mga Diyos sa pagkakataong ito? Mawawala na ba ang ating skeleton world sa pagkakataong ito? Ang Grand Chieftain naisip, desperately, Supreme Grandmaster. Ang tanging paraan para iligtas ang ating mundo ay ang gisingin ang kataas-taasang Grandmaster. Sa pag-iisip nito, naging excited ang Grand Chieftain ng skeleton race. Magsagawa ng seremonya ng sakripisyo upang magising ang kataas-taasang Grandmaster. Nagpadala ng voice message ang Grand Chieftain ng skeleton race sa kaibuturan ng skeleton world. Sa kaibuturan ng skeleton world, mayroong isang luma at tahimik na lupain. Na ilalarawan ito ng malalagang mga palumpong. Matataas na puno at mga bulaklak na sumasayaw sa hangin.
Napuno ng maayang mga amoy ang hangin. Ang lugar ay natatakpan ng libo-libong mga sinag ng malambot na liwanag na kapag tumama sila sa mga ilog ay madalas nilang masasalamin ang maraming kulay tulad ng bahaghari. Na ginagawang ang lupain ay tila isang naglalakad sa isang kaharian ng bahaghari. Ang lupain ay pinaninirahan ng lahat ng uri ng mga kakaibang ibon na ang magagandang kulay na balahibo ay bumubulusok sa lupa habang ang mga kahanga-hangang hayop ay laging nag-iiwan ng mga bisita sa lupain sa pagkamangha dahil sa iba't ibang hanay ng mga species na umiral at kung paano sila tumingin. Tila ay lampas sa anumang imahinasyon ng tao. Sa gitna ng lupain ay nakahiga ang isang templo na nagbubuga ng nakasisilaw na liwanag dahil sa gold-plated nitong panlabas. Mahigit 10 matanda ang nakaupong nakakross ang paa sa loob upang bantayan ito. Nakatanggap silang lahat ng voice message na ipinadala mula sa Grand Chieftain ng Skeleton Race ng sabay-sabay. Sayang. Laging nagmamadali ang Grand Chieftain at sa makatuwid ay hindi kailanman gumagawa ng tama. Sa wakas ay nailagay na nila tayo sa gulo. Batay sa kung gaano kagyat ang boses niya. May kutob akong nakataya ang ating mundo. Sabi ng isa sa mga matandang lalaki sabay buntong hininga. Sa pagkakataong ito, hindi ako magpapabilanggo. Sino mang lumusab sa ating tinubo ang bayan ay hindi maliligtas. Kahit sino pa sila, mahigpit na sabi ng isang matangkad at mabangis na matanda. Pinapasaya mo ang mga dakilang pinuno at hinahayaan silang gawin ang anumang gusto nila. Sila ay gagawa ng pagpatay sa ilalim ng iyong ilong at halos sigurado ako na hindi mo nais na pagsabihan sila. Ngayon sila ay naging sungay. Naging mayabang at tayo malapit ng pagbayaran ang mga pagkakamaling ginawa nila. Ngunit hindi mo pa rin napagtanto ang sarili mong kontribusyon sa problema. Anyway, hindi bale. Hindi na kailangang iyakan ang natapong gatas. Mag-concentrate tayo sa gawain at gumising ang Supreme Grandmaster muna. Sabi ng isang payat na elder. Nabamantong hininga. Pagkatapos ay nagtipon ang lahat ng matatanda sa isang lumang magic altar sa loob ng templo. Ang grupo ng mga matatanda ay nagsimulang itumba ang kanilang mga katawan ng pabalik-balik na ang kanilang mga kamay ay magkadikit sa kanilang dibdib. Habang naghuhumig, hindi nagtagal ay lumakas ang huni sa dagindong habang ang isang kulay dugong enerhiya ay lumabas mula sa kanilang mga katawan at naturok sa altar. Sa sandaling nagsimula silang umungol. Gumawa sila ng iba't ibang mga kilos at naglunsad ng mga formula sa altar. Biglang yumanig ang sinaunang altar na lumikha ng mga bitek sa lupang pinagtatayuan nito. Isang mahiwagang espasyo ang malalim sa lupa bukod sa mga bitek ang lumitaw sa ilalim ng templo. Ito ay tila isang uri ng sinaunang daanan. Ang mga hanay ng makapal na pulang kandila ay inilagay sa loob ng espasyo. Ang ilaw ng kandila ay nagliwanag sa lugar. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang mga kandila doon o kung kailan sila mamamatay. Isang malaking kristal na kabaong ang lumitaw sa sinaunang daanan na napapalibutan ng eskarlata na pulang kandila na tila may sariling buhay at hindi mawawala. Isang matangkad, maputi at nakakatakot na kalansay na mukhang kakaibang sariwa ang nakalatag sa loob ng kabaong. Ang balangkas ay halos walang balat na ginagawa itong kaibahan sa sariwang hitsura nito. Ilang sandali pa, bumukas ang takip ng kristal na kabaong. Basag. Basag. Dahan-dahang bumangon ang puting kalansay. Gumalaw ito ng kasing kinas ng isang makinang may langis sa kabila ng mahabang taon ng pagiging hindi kumikibo. Na naglalagay ng kahihiyan sa sino mang lumakad ng nakayuko. Pagkatapos, ang matangkad na kalansay ay nagsimulang tumubo ng laman. Dugo, mga sisidlan, balat at buhok ng mabilis. Makalipas ang ilang segundo, naging matandang Daoist ito. Bush! Ang napakalaking espiritual na enerhiyang pandama na lumalabas sa kanyang soul sea ay kumalat sa buong skeleton world. Pagkatapos ng kamangha-manghang pagbabagong anyo kung saan ang kalansay ngayon ay kahawig ng isang laman at dugong tao. Pinagdikit niya ang kanyang mga daliri sa isang maalalahanang postura at bumulong-bulong sa sarili. Mukhang ang skeleton world ay nasa malaking problema. Sabi ng Daoist na napabuntong hininga pagkaraan ng ilang sandali. Mataas sa ibabaw ng skeleton world. Nakipag-confrontation si Dustin sa Grand Chieftain ng skeleton world. You're the next in line.
Your death is imminent. Nakangiting sabi ni Dustin habang inilagay ang kanyang mga kamay sa likod at naglakad papunta sa Grand Chieftain ng Skeleton World. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay ay hindi na maaaring maging panganib sa Dustin. Kaya niyang patayin siya ng walang kahirap-hirap ng hindi pinagpapawisan. Ipaglalaban ko ang ating tinubuang bayan hanggang sa ako'y malagutan ng hininga. Tara na guys, labanan natin sila. Lahat ng tao sa Skeleton World ay matapang. Hindi kami natatakot sa kamatayan. Handa kaming isakripisyo ang aming sarili para ipagtanggol ang aming tahanan. Sa puntong ito, parami ng parami ang mga residente ng Skeleton World na nagtipon-tipon at tuwang-tuwa na umuungal. Hindi sila nagpakita ng takot sa kamatayan. Nakakabagbag damdamin. Noong salakayin mo ang mundo natin. Naisip mo na ba ang damdamin ng mga nabubuhay na nilalang sa Immortal End World? O para sa iyo ay parang mga likas na bagay sila na maaaring year-okon lang? Well, huwag kang mag-alala. Ngayon malalaman mo kung ano ang pakiramdam kapag inaatake ang mundo mo. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Dustin at nanatiling hindi natinag. Swoosh! Naging pulang ilaw si Dustin at nagmamadaling pumunta sa Grand Chieftain ng Skeleton Race. Vaguely, a huge red demonic, lumipad ang daga sa kalangitan. Mahigit 100,000 talampakan ang haba nito at naglalabas ng ligaw at nakakagulat na aura sa himpapawid. Umaalungol. Kasabay nito, isang higanteng dragon ang lumitaw nang wala sa oras. Habang iniunat nito ang kanyang mga kuko at sumasayaw sa hangin. Nagpatawag ito ng maitim na ulap at ulan sa itaas ng ulo ng dakilang pinuno ng Skeleton World na may milya-milya ang layo. Sa pagpapabuti ng kanyang vital energy realm at sa kanyang mas malalim na pag-unawa sa mga batas ng kalikasan at sa mga kapangyarihan ng martial skills. Si Dustin ay naging mas makapangyarihan at may karanasan na ngayon sa pagsasagawa ng lahat ng uri ng advanced magical martial arts skills. Minsan, maaari pa siyang gumamit ng ilang malalakas na lihim na kasanayan ng sabay. At ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay nakakatakot. Dustin, ipaglalaban kita. Sumigaw ang Grand Chieftain ng Skeleton Race. Ang kanyang mga mata ay naging pula. Malamig at walang awa. Bush! Ang kanyang laman at dugo ay kapansin-pansing nagsimulang bumagsak mula sa kanyang katawan na parang tinatanggalan ng isang scalpel. Mabilis na nabuo ang laman at dugo ng isang napakalaking pangit na mukhang escarlata na talam na tumutulo pa rin ng dugo. Ang Grand Chieftain ng Skeleton Race ay naging skeleton. Naglalabas ng ligaw na apoy na nagbibigay ng impresyon na ang skeletal body ay nilamon ng orange na apoy. Bagamat hindi ito nilalamon ng apoy. Iyon ang kanyang orihinal na anyo. Handa na siyang labanan si Dustin ng buong lakas. Swoosh! Dumating kay Dustin ang malaking kulay dugong talam, na nagdulot ng malakas na hangin sa paligid nito. Hindi ito nakaiwas ni Dustin dahil hindi naman siya natakot ng talam. Gamit ang Pot of Chaos sa kanyang kamay. Bumuo siya ng isang malaking kamao ng liwanag at umindayog sa talam. Nang bumangga ang magaan na palad sa escarlata na talam. Isang nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw sa kapaligiran. Kumakapit. Nang mahigpit na nag-away ang dalawa. Umalat ang walang katapusang mga alon ng enerhiya at ginawang alikabok ang lahat ng nasa malapit. Ang Grand Chieftain ng Skeleton Race na nilalabanan ni Dustin ay ang pinakamakapangyarihan sa 6 na Grand Chieftain ng Skeleton Race. Nararamdaman ni Dustin na siya ay mas makapangyarihan kaysa sa dating 5 dakilang pinunong nakatagpo niya. Hindi siya kayang patayin ni Dustin sa maikling panahon tulad ng naisip niya. Sa kabila noon, ang lakas ni Dustin ay tumaas ng husto. Hindi lang niya naabot ang pinakamataas na yugto ng Immortal Saint Realm. Ngunit umunlad din siya ng husto sa kanyang espiritual na kahulugan at pagmamanipula ng kapangyarihan ng batas. Ang 8 Stone Saints, ang Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race, ang Divine Silkworm, ang maliit na Infinity Beast at ang puting buhok na lalaki ng Hybrid Titan Race ay nanood ng laban mula sa malayo. Nananalig sila kay Dustin at hindi sila nag-aalala. Nasaksihan nila ang pagtalo ni Dustin sa mga kalaban na mas malakas. Napanood din ng mga miyembro ng Skeleton Race ang laban mula sa malayo.
Alam nila na ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang tao. At hindi sila kwalipikadong sumali. Basag. Pagkaraan ng ilang sandali, natalo ang Grand Chieftain ng Skeleton Race. Tinuntok siya ni Dustin sa dibdib. At ang mga buto sa paligid ng kanyang sugat ay sumabog na parang sisubog na bulkan bagaman walang ni isang patak ng dugo ang nabuhos. Takot na takot. Ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay ay napaatras at umungal. Bagamat mukhang nakomatose siya dahil sa kanyang injury. Maliit na alitan lang iyon. Ang mga miyembro ng lahi ng Kalansay ay ang pinakamahirap na magsasaka na patayin. Ang tanging paraan upang tapusin sila para sa kabutihan ay ang sirain ang kanilang espiritual na mga kaluluwa. Ang Grand Chieftain ng Skeleton Race ay nasa isang baliw na estado na parang nawawala ang kanyang mga marbles at wala sa tamang estado ng pag-iisip. Iwinasiwas niya ang kulay dugo niyang talam kay Dustin. Agad itong naglabas ng mga pulang ilaw. Nakinulayan ang puwang na pula dahil bagong pintura ito. Ngunit dahil nasugatan ni Dustin ang kanyang kalaban, walang paraan na hinahayaan niya ang pambihirang pagkakataon na saktan ang Grand Chieftain na dumaan pa sa kanyang mga kamay. Sa isang kisap mata, pinakawalan ni Dustin ang 5 Elements Dominant Swordsmanship. 5 streak ng sword aura ang bumuo ng malalaking dragon na umungol at lumapit sa Grand Chieftain ng Skeleton Race mula sa iba't ibang direksyon kaya wala siyang pinagtatagwan. Kumakapit, ang Escarlate na talam ng Grand Chieftain ay nadorodge. Ngayon ay malubhang nasugatan. Ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay ay itinaas tulad ng isang piraso ng papel at itinapon sa malayo. Natumira sa isang malaking bato habang ang bawat buto sa kanyang katawan ay bitek. Tumulong si Dustin at hinawakan ang kanyang bungo. "You are screwed," malamig na sabi ni Dustin. Ang mga nilalang ng Immortal Endworld at ang Skeleton World ay nagulat sa eksena. Nakatutok ang mga mata nila kay Dustin. Ang binata mula sa Immortal Endworld ay madaling natalo ang dalawang Grand Chieftain ng Skeleton Race. Napatulala sila sa matinding lakas na ipinakita ni Dustin mula sa Immortal Endworld. Sa katunayan, narinig ng mga nilalang sa universo ang tungkol sa husay ni Dustin. Siya ay isang sikat na figure sa universo. Bueno, binata, maaari mo ba kaming bigyan ng sandali at ipahiram sa amin ang iyong tainga? Maya-maya, biglang tumunog ang boses ng isang matanda. Tingnan mo, paalala ng lalaking maputi ang buhok. Siya ang Supreme Grandmaster ng Hybrid Titan Race. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang boses. Kumunat ang noo niya at sa isang iglap ay inabot niya si Dustin. Tulungan mo ako, kataas-taasang Grandmaster. Mangyaring patayin ang lahat ng mga mananakop na ito. Upang ang ating mga tao ay mamuhay ng payapa. Ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay, na nawalan ng pag-asa, ay biglang umungal sa sobrang saya. Sa susunod na sandali, isang matandang Daoist ang lumitaw sa itaas ng Skeleton World kasama ang 13 matatanda. Ito ang ating Supreme Grandmaster. Buhay pa siya. Naligtas tayo. Oh my God! Ang 13 matandang iyon ba ay mga maalamat na matatanda? Akala ko matagal na silang nawala kasama ang ating Supreme Grandmaster. Ang presensya ng Daoist at ng mga matatanda ay nagulat sa buong Skeleton World. Lahat ng miyembro ng Skeleton Race ay tumingin sa kanila ng may sigasig. Supreme Grandmaster, mga matatanda, bati ng isang miyembro ng Skeleton Race habang nakaluhod siya sa himpapawid. Sumunod naman ang iba pang Skeleton Race. Bumangon ka, sabi ng matandang Daoist, sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Isang daloy ng kulay dugo na enerhiya ang agad na pumuno sa buong kalangitan. Tumayo ang lahat ng miyembro ng Skeleton Race. Medyo nagulat si Dustin. Kaya buhay pa ang Supreme Grandmaster ng Skeleton Race. Naisip ni Dustin sa sarili. Nakasimangot. Ayon sa alamat, ang kataas-taasang Grandmaster ng lahi ng Kalansay ay kasing lakas ng isang ninuno ng sekta. Gayunpaman, siya ay nawala ng mahabang panahon. May mga alingaw-ngaw na namatay ang Supreme Grandmaster ng Skeleton Race sa gitna ng kanyang cultivation. Gayunpaman, ngayon, ang misteryosong alamat na ito ay nakatayo sa harap ng kanilang mga mata. You must be Dustin Lin from the Immortal Endworld. You really are a brilliant young man. Para sa kapakanan mo,
Iminumungkahi kong umalis ka ngayon at isama mo ang iyong mga tauhan. Tumingin ang matandang Daoist kay Dustin. Sa kabila ng pagiging palakaibigan at hindi nakakapinsalang elder. Isang matalim na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Mula noong sinaunang panahon, ang iyong mga tao ay nakipag-ugnayan sa Third Demonic World. Simula noon, hindi ko na mabilang kung ilang beses mo na kaming inatake. Pinatay mo ang aming mga nilalang at sinira ang marami pang ibang mundo. Malaki ang utang mo sa amin at gusto mo lang akong mag-move on at magpanggap na parang walang nangyari. You've got to be kidding me. Panunuyan ni Dustin. Kahit alam niyang ang matandang Daoist ay talagang kasing lakas ng isang sekta na ninuno. Nanindigan siya. Wala siyang planong umatras. Isang matangkad, mabangis na elder sa tabi ng matandang Daoist at humakbang pasulong. Shut up, you arrogant brat. How dare you talk to our Supreme Grandmaster this way? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Tigaw ng matanda kay Dustin. 2 quarters. Get over here. I'll permanently shut you up. Napaatras si Dustin habang nakaturo ang kanyang daliri sa matanda. Hinahamon siya. Puno ng panghahamak ang mukha ni Dustin. Kumunat ang noo ng matanda bilang tugon sa panunokso ni Dustin. Namumula siya. Dustin. Nakakagawa ka ng isang malaking pagkakamali. Ang ating Supreme Grandmaster ay kasing kapangyarihan ng isang sect ancestor. Walang sino man sa universo na ito ang may pagkakataon laban sa kanya. Kung ayaw mong mamatay, bitawan mo ako ngayon din. Ang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay ay umungal sa galit. Tinalo siya ni Dustin sa bungo. Hindi na kailangang sabihin. Siya ay napahiya. Siya ay isang Grand Chieftain sa Skeleton World kung tutuusin. Ang kanyang cultivation base ay tinatakan ni Dustin kaya hindi niya mapalaya ang sarili kahit anong pilit niya. Nasa kamay ko ang buhay mo at may lakas ka ng loob na kausapin ako ng ganyan. Humisi si Dustin habang itinutok ang daliri sa mata ng pinuno. Puff! Isang ulap ng pulang apoy sa kaliwang mata ng Grand Chieftain ang biglang lumabas. Napasigaw sa sakit ang dakilang pinuno. Tulad ng nangyari sa iba pang miyembro ng skeleton race. Ang espiritual na kaluluwa ng Grand Chieftain ay naging dalawang ulap ng pulang apoy sa kanyang mga mata. Nang mawala ang escarlate na apoy sa kanyang mata, nangangahulugan ito na kalahati ng kanyang espiritual na kaluluwa ay nawasak na. Isa itong malaking dagok sa skeleton race. Tinadya ito ni Dustin para ipakita sa Daoist kung ano ang kaya niya. Ang Supreme Grandmaster ng Hybrid Titan Race ay nakatayo malapit sa tabi ni Dustin sa pagkakataong biglang nagpasya ang matandang Daoist na salakayin si Dustin. Bagamat napakalakas ni Dustin, wala pa rin siyang pagkakataon laban sa matandang Daoist. Pagkatapos ng lahat, ang Daoist ay kasing lakas ng isang ninuno ng sekta. Ang matandang Daoist ay nakatitig kay Dustin ng mahinahon. Hindi umiimik. Ang natitirang bahagi ng skeleton race ay tumingin sa matandang Daoist. Naghihintay sa kanyang order. Lahat sila ay handang makipaglaban. Kung ang dalawang panig ay hindi makakamit ang isang pinagkasunduan kung gayon ang isang digmaan ay hindi maiiwasan. Kinuha ng lahat ng nilalang ng Immortal End World ang kanilang mga armas. Handa na sila sa digmaan. Determinado ang kanilang mga mata. Ang kapaligiran ay makapal sa tensyon, isang digmaan ay malapit ng sumiklab. Sayang. Tama ka. Dapat hindi na natin ginawa ang mga bagay na yan sa mundo mo noon. Hindi ko na dapat tinanong yan sayo. Kawakas ay binasag ng matandang Daoist ang katahimikan. Ngunit, binata, mas mabuting makipagkaibigan kaysa magkaaway. Narito ang aking alok. Ipapapatay ko ang lahat ng miyembrong nakibahagi sa pag-atake sa Immortal End World noong nakaraan. At saka, masasabi kong napakalakas ng iyong espiritual na kahulugan. Bibigyan kita ng isang sinaunang kasulatan tungkol sa paglilinang ng espiritual na kahulugan sa ating mundo bilang isang regalo. Tinasabi na ang aklat ay nagmula sa banal na lupain. Bibigyan ka din namin ng malaking halaga ng mga mapagkukunan ng pagtatanim bilang kabayaran. Pagkatapos ay tatawagan natin ito. Ano ang sasabihin mo? Patuloy ng matandang Daoist, Supreme Grandmaster. Umiiyak ang 13 matatanda sa tabi ng Daoist habang lahat sila ay napalingon sa kanya. Natigilan.
Nako! Supreme Grandmaster! Please don't do that! Ang Grand Chieftain ng Skeleton Race ay napaungol ng hysterically. Sumama siya sa lahat ng laban kasama ang Immortal End World bilang isa sa mga pinuno. Well, nang marinig ito, natigilan si Dustin. Wala siyang ideya kung ano ang pinagkakaabalahan ng Daoist. Natigilan siya. Body. Nangyayari na naman ang sakuna ng bangkay. Ang universo ay nakataya. Tayong mga tao mula sa iba't ibang mundo ay dapat magkaisa upang makaligtas muna sa sakuna. Iyan ang pinakamatalinong pagpili. Hindi ito ang oras para mag-away tayo. Ano sa palagay mo? Sabi ng matandang Daoist habang nakatingin sa matanda na may puting buhok na nakatayo sa tabi ni Dustin. Ang matandang Daoist ay may mataas na cultivation base kaya't masasabi niyang kasing lakas niya ang matandang nasa tabi ni Dustin. Tinanong mo ang maling tao. Wala akong masabi dito. Nandito lang ako para tulungan sila sa panahon ng labanan. Nakangiting sabi ng matanda na may puting buhok. Sir, ano sa tingin mo ang kanyang mungkahi? Tanong ni Dustin sa maputing buhok sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Narinig ko iyon. Ang Supreme Grandmaster na ito ay isang matalinong bangkay na nakaligtas ng ilang siglo. Siya ay misteryoso at nakakatakot na malakas. Gayunpaman, mayroon siyang ilang mga isyu sa kanyang paglilinang na nangangahulugan na paminsan-minsan. Ang kanyang lakas ay hihina. Lumaban o makipagpayapaan. Ikaw ang bahala. Hindi ako natatakot sa kanya kung magdesisyon kang lumaban. So you're free to decide on your own. Tagot ng maputing buhok. Nawala sa isip si Dustin habang tinitimbang niya ang mga pagpipilian sa kanyang isipan. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip ng isang pagsabog ng ingay. Maraming miyembro ng Skeleton Race ay nawasak. Kasama na ang Grand Chieftain ng Skeleton Race na naging bihag ni Dustin. Sa ilang segundo lang, mahigit 100,000 miyembro ng Skeleton Race ang namatay. Habang winawagayway ng matandang Daoist ang kanyang kamay. Isang puting jade slip at isang space ring ang lumipad patungo sa Dustin. Binata. Napatay ko na ang lahat ng pinunong nakibahagi sa mga labanan laban sa Immortal End World. Ang jade slip na ito ay naglalaman ng sinaunang kasulatan. Ang mga mapagkukunan ay nasa space ring. At ipinapangako ko na mula ngayon, ang ating mundo ay hindi na magiging isang kaaway muli ng Immortal End World. Sabi ng matandang Daoist, habang nakatingin kay Dustin. Hindi na kailangang sabihin. Natigilan si Dustin. I see. I'll take them. Aniya bago niligpit ang jade slip at space ring na lumulutang lang sa harapan niya. Sana tuparin mo ang iyong pangako. Sir, sabi ni Dustin. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Siya at ang kanyang mga tauhan ay umalis sa Skeleton World. Bakit ka nakipagkompromiso sa isang maliit na batang lalaki? Supreme Grandmaster. Ang matangkad. Mabangis na mukhang matandang katabi ng matanda na malungkot na tanong. Nabasa ko ang kanyang kapalaran. Ang binatang ito na nagngangalang Dustin ay hindi pangkaraniwan. Sa kanyang lakas at swerte. Siya ang magiging pinakamaliwanag at pinakamakapangyarihang tao sa universo na ito. Nakita ko ito sa kanyang hinaharap. Kaya natin. I-make him an enemy of ours or he will destroy our world. Kung hindi ako nakipagkompromiso at nakipagpayapaan, nawasak na sana ang mundo natin. Hindi ako kalaban ng master na nakatayo sa tabi ni Dustin. Ipaalam sa lahat na mula ngayon. Iiwan na natin ang Immortal End World na mag-isa. Lumayo ka sa kanila. Kung may makasagabal sa mga nilalang sa Immortal End World. Utos ng matandang Daoist. Matapos marinig ang utos ng matandang Daoist, ang mga miyembro ng Skeleton Race ay labis na nagalit. Gayunpaman, walang nang ahas na suwayan siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng buong lahi ng Kalansay at ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat. Pagkatapos umalis sa Skeleton World, tumungo si Dustin sa Heaven Shadow World kasama ang kanyang mga tao. Doon naninirahan ang lahi ng anino ng langit. Ang kanilang lahi ay itinuturing na katamtamang makapangyarihan sa buong sansinukob. Gayunpaman, marami sa kanilang mga Panginoon ay napakalakas na mga Panginoon. At higit pa riyan, nagkaroon ito ng malaking populasyon. Gayunpaman, nakakabigo.
Walang maimpluwensyang pinuno na kasing lakas ng isang ninuno ng sekta sa kanila. Sa makatuwid, ang Heaven Shadow World ay hindi talaga itinuturing na isang mataas na kapangyarihan sa universo. Ito rin ang dahilan kung bakit handa silang mangako ng katapatan sa Third Demonic World. Sa San Sinokob, maraming maliliit at katamtamang laki ng mga mundo ang magsusumikap para pasiglahin ang ilang kilalang tao na maaaring tumugma sa isang ninuno ng sekta. Gagawin nila ang lahat ng ito para palakasin ang sarili nilang puwersa. Tisingilan. Mariing utos ni Dustin. Nasa labas siya ng gate ng Heaven Shadow World. Walang pag-aalinlangan. Ilang milyong nilalang ng Immortal End World ang sumugod sa gate. Si Dustin. Ang Divine Silkworm. Ang maliit na Infinity Beast. 8 Stone Saints. At halos 100 Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race ang nanguna sa pagkubkob. Sila ay hindi maikikaila na hindi mapigilan. Samantala, hindi sumali sa kanila ang Supreme Grandmaster ng Hybrid Titan Race. Imbes na mag-aksaya ng oras sa mga mahihina. Nagtago na lang siya ng basta-basta sa kawalan at panoorin ang pag-atake ni Dustin at ng kanyang mga kasama. Bagamat maraming mga master sa Heaven Shadow Race, ang pinakamalakas ay makakapantay lang sa Grand Leader ng Evil Abyss World. Hindi talaga sila sapat na malakas para makayanan ang mga pag-atake ni Dustin. Kaya, habang nangunguna ang huli, walang awa niyang pinatay ang ilang masters ng Heaven Shadow Race sa loob ng ilang segundo. Halika, wasakin ang mundong ito. Patayin. Ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng ating mga kasama. Haha, natatakot ka ba ngayon? Mga bastos, kita mo, walang makakabuli sa mundo natin. Marami sa mga nilalang mula sa Immortal End World ang natuwa habang pinapatay nila ang kanilang mga kaaway. Habang mas marami silang napatay, mas tiwala sila sa pagsira sa Heaven Shadow World. Mula noong sinaunang panahon, ang Immortal End World ay nililiman ng ibang mga mundo. Bilang isang resulta, ito ay naging target ng pagiging mas matatag at matatag. Maraming pinagdaanan ang mga nilalang sa mundong ito. Ngunit ngayon, nagkaroon na sila ng lakas upang patayin ang mga nilalang na iyon mula sa ibang mundo na minsan ay umatake sa kanilang tinubuang bayan. Kaya, bilang isang resulta, ang labanan ay brutal at walang awa. At sa dami ng kumpanya ni Dustin at nalulupig ang kanilang mga kalaban. Hindi nagtagal natapos ang digmaan. Ang mga nilalang ng Immortal End World ay madaling nanalo sa tagumpay. Samantala, ang lahi ng anino ng langit ay lubos na natalo. Iniutos ni Dustin na hayaang mabuhay ang mahihina, kababaihan, bata, at matatanda. Alam niya na dapat niyang bunutin ang lahi ng anino ng langit. Ngunit wala siyang pusong hawakan ang mga ito. Kahit na ang mga survivors na ito ay susundan siya para sa paghihiganti balang araw. Hindi niya pinagsisihan na iligtas ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, tiyak na hindi siya umatras sa pagpatay sa mga maimpluwensyang miyembro ng Heaven Shadow Race. Matapos ang kanilang tagumpay, natagpuan ni Dustin at ng kanyang mga tropa ang treasury ng Heaven Shadow Race. Nagtalaga siya ng grupo ng kanyang mga tripulante upang i-export ang mga mapagkukunan sa treasury sa Immortal End World. Hintayin mo kami, North Nether World. Tahimik na bulalas ni Dustin sa sarili. Ito ang huling target, at ang mundong ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa Heaven Shadow World. Gayunpaman, wala ring sino mang kasing kapangyarihan ng isang sekta na ninuno sa North Nether World. Kung hindi, ang kanilang mga pinuno ay hindi kukuha ng mga utos mula sa Third Demonic World. Masamang balita. Nabalitaan ko na isang alien army ang pumasok sa Skeleton World at sa Heaven Shadow World. Ang balitang ito ay nakagambala sa kapayapaan sa buong North Nether World, na nagdulot ng malaking kaguluhan at hysteria sa kanilang mga miyembro. Iyan ay hindi mabuti. Ito ay dapat na mga nilalang mula sa Immortal End World. Dapat silang naghiganti sa kanila. Mahigit 1 beses na nating inatake ang Immortal End World. Hindi nila tayo pakakawalan. Oh, my God! Ano ang dapat nating gawin? Ang Immortal End World ay may 2 sekta na ninuno sa panig nito. Nataranta ang lahat ng marinig ito. Kasama sa mga residente sa North Nether World ang lahi ng tao.
lahi ng hayop, lahi ng demonyo, at marami pang ibang lahi. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ang tumakas. Tara na at humanap tayo ng malayong lugar na mapagtatagwan. Wala na tayong mapagtatagwan. Huli na, isara na natin agad ang gate at magkulong sa loob. Sa bulwagan, ang pinuno ng iba't ibang lahi ay tinalakay sa matinding pangamba. Sinusubukang gumawa ng solusyon. Gayunpaman, bago pa man sila makaisip ng isa, biglang pumasok ang isang gwardya na may takot na takot. Sir, bad news. Nasa labas ng gate si Dustin Lim mula sa Immortal Endworld kasama ang mga tauhan niya. Takot niyang ulat, tapos na ang North Netherworld. Malungkot na bulalas ng ilang matataas na pinuno, na nakadapa sa kanilang mga upuan. Tisingilan. Sa labas ng North Netherworld. Tinenyasan ni Dustin ang kanyang mga tropa na salakayin ang gate. Isang hukbo ng ilang milyong nilalang ang sumugod patungo sa gate ng North Netherworld. Lahat ay mukhang mabangis at may kumpiyansa. Para silang isang kawen ng marahas na tigre, na handang manghuli ng kanilang biktima. Pagkatapos ng labanan sa pagitan ng Immortal Endworld at ng magkasanib na puwersa na pinamumunuan ng Third Demonic World hindi pa nagtagal. Natakot ang mga nilalang sa North Netherworld sa mga tropa ng una. Alam nila kung gaano sila kalupit. Ako ang pinuno ng sekta ng Eternal Sect. At mayroon kaming higit sa 70,000 miyembro. Handa akong sumuko sa ngalan ng aking sekta at ng aking mga tao. Mula ngayon, ang ating sekta ay magiging subsidiary na puwersa ng Immortal Endworld. Ako ang pinuno ng Lu Clan. At nananawagan ako na sumuko. Mula ngayon, handa akong pumanig sa Immortal Endworld at mapasa iyo. Mangyaring hayaan kaming mabuhay. We're from the Stellar Sect. Lahat ng members namin willing to surrender. Please spare us. Di nagtagal pagkatapos magsimula ang labanan. Maraming puwersa sa North Netherworld ang sunod-sunod na sumuko. Ibinagsak ng kanilang mga pinuno at miyembro ang kanilang mga sandata at lumuhad ng hindi lumalaban. Pagkaraan ng ilang sandali, dumami ang mga puwersang tumigil sa paglalaban at sumunod din nakaluhod na nakataas ang kanilang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Pagkaraan ng ilang sandali, humigit kumulang 80% ng mga nilalang sa North Netherworld ang piniling sumuko. Ang mga nakaluhod ay umamin ng pagkatalo at sa wakas ay sumuko. Alam nilang napakalakas ng kanilang mga kaaway para mahawakan nila. Seryoso. Si Dustin at ang iba pang mga masters ng Immortal Endworld ay nag-alinlangan habang nakatingin sila sa mga nilalang na nakaluhod sa kanilang harapan. Dustin, anong gagawin natin sa kanila? Tanong ni Asa na lumingon sa una. Ang iba pang mga nilalang ng Immortal Endworld ay tumingin din kay Dustin. Naghihintay ng kanyang desisyon. Makinig ka, hanggat binibigyan ako ng mga matataas na pinuno ng kanilang mga espiritual na soul orbs. Maaari mong panatilihing buhay sila at ang kanilang mga tauhan. Kung tumanggi sila at iba ang gagawin, patayin sila at ang kanilang mga tauhan. Utos ni Dustin pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Kapag nakuha ko na ang mga espiritual na kaluluwa ng mga taong ito, makokontrol ko sila sa hinaharap. Ito ang pinakamagandang paraan para makaalis dito. Naisip ni Dustin. Di nagtagal. Ang mga leader na nag-aangkin na sumuko ay nag-abot ng kanilang espiritual na mga orbs ng kaluluwa kay Dustin ng sunod-sunod. Hindi na sila mangangahas na talikuran siya. Ito ay dahil nasa kamay na ni Dustin ang kanilang buhay. Sa kanyang malakas na espiritual na kahulugan. Maaari niyang kontrolin ang higit pang espiritual na mga orbs ng kaluluwa ng sabay-sabay. Gayunpaman, habang ang karamihan sa kanila ay sumunod. Ang ilan ay matigas ang ulo at tumangging sumuko, na nanunumpa na babantayan ang North Netherworld sa kanilang buhay. Siyempre, hindi magpapakita ng awa si Dustin sa mga sekta na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang North Netherworld at ang Immortal Endworld ay sinumpa ang mga kaaway. Kaya nararapat lamang na maging walang awa. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng mga pinunong iyon at ang kanilang mga miyembro. Hindi masama ang pakiramdam ni Dustin para sa North Netherworld na nararapat sa kapalarang iyon. Makalipas ang kalahating araw at ganap na nakontrol ni Dustin ang North Netherworld. Mula noon,
Ang Immortal Endworld ay maghahari sa mundong iyon. Sa ngayon, matagumpay na nakaganti si Dustin sa Skeleton Race, Heaven Shadow Race, at North Netherworld. Nakamit niya ang tatlong mundo na minsan ay umatake sa kanyang minamahal na Immortal Endworld. Ngayon, isa na lang ang natitira, ang Third Demonic World ng Evil Abyss World. I'll deal with you later. Creatures of the Third Demonic World. Napatingin si Dustin sa direksyon ng Evil Abyss World. At bumungad sa kanyang mga mata ang bangis. Ang balita tungkol sa Immortal Endworld na halos hindi magagapi ay mabilis na kumalat sa buong universo. Hindi na kailangang sabihin. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan. Lalo na sa mga daigdig na hindi gaanong makapangyarihan. Lahat ng mata ay nasa Immortal Endworld. Kamakailan lamang, ang mundo ng Immortal End ay nakakuha ng napakaraming atensyon mula sa pagtatuboy sa dalawang sekta na ninuno. Ngayon ay nasakop na nila ang tatlong mundo ng walang anumang laban. Muli nitong pinatunayan kung gaano kalakas ang Immortal Endworld. Pagkatapos ng labanan, bumalik si Dustin sa Immortal Endworld. Sa kalaunan, maraming mundo ang magpapadala ng kanilang mga mensahero sa Immortal Endworld na humihiling ng isang diplomatikong relasyon. Karamihan sa mga mundong ito ay malapit lang sa Immortal Endworld. Ang kapangyarihan ng Immortal Endworld ay natakot sa kanila. Natatakot sila na kung hindi sila makikipagpayapaan, darating ang Immortal Endworld para sa kanila at sisirain ang kanilang mundo. Hindi na kailangang sabihin, ang Immortal Endworld ay umunlad. Sa loob lamang ng maikling sandali, ang Immortal Endworld ay naging napakasikat sa buong universo. Gayunpaman, kailangang banggitin na sa universo na ito, ang balita tungkol sa Immortal Endworld ay hindi ganoon kalaki. Ang sansinukob na ito ay sa halip ay isang magulong lugar kung saan ang mga insidente ng ganito kalaki ay nangyayari araw-araw. Ang sakuna ng bangkay ay lalong lumalala. Hindi mabilang na mga mundo ang nawasak at pagkatapos ay ginawang mga muog. Halos 20 mundo na ang nasakop ng mga walang awa na nilalang na ito. Ang sansinukob ay malawak at walang hangganan, na may kahit libo-libong iba pang mga mundo. Kaya ang 20 mundo ay hindi dapat maging isang malaking bagay. Gayunpaman, ang sakuna ng bangkay ay isang matagal na banta sa lahat ng mga nilalang na ito. Walang nakakaalam kung sino ang susunod na maaapektuhan. Ang alyansa na inorganisa ng Heavenly Palace ay naglunsad ng ilang pag-atake laban sa mga malupit na nilalang na ito. Nagkaroon na sila ng halos 12 labanan. Ang resulta ng mga labanang ito ay nahati sa gitna, nagkaroon ng mga pagkatalo at tagumpay ang magkabilang panig. Bagamat hindi marami sa mga walang awa na nilalang na ito, ang bawat isa sa kanila ay napakalakas. Sa labis na pagkadismaya ng alyansa, karamihan sa mga walang awa na nilalang na kanilang napatay ay mga bangkay lang pala. Hindi maiwasang makaramdam ng kakaiba ang mga miyembro ng alyansa sa kanilang pakikipaglaban sa isang grupo ng mga bangkay na matagal nang patay. Samantala, ang mga hindi sumali sa alyansa ay bumuo ng kanilang sariling puwersa. Dahil ang Heavenly Palace ang nagtayo ng alyansa, nakaipon sila ng malaking bilang ng mga mundo. Napakalakas nila, tapat na malakas upang dominahin ang universo. Sa isang pagtatangkang pigilan ang palasyo ng langit na mangibabaw sa universo. Ang ilan sa iba pang makapangyarihang mundo ay nagsimulang palawakin din ang kanilang sariling mga impluwensya. Naganap ang pagnanais na bumuo ng sarili nilang paksayon at magtayo ng sariling puwersa. Bilang karagdagan sa alyansa na nabuo ng Heavenly Palace, ngayon ay may mga isa pang dosenang organisasyon ng iba't ibang puwersa. Ang bawat organisasyon ay may sariling teritoryo. Paminsan-minsan, ang mga organisasyong ito ay magkakaroon ng mga salungatan sa mga teritoryo. Ito ay ligtas na sabihin noon na ang universo ay magulo. Ang sansinukob na ito ay isang gulo. Ito ay napakadalang mangyari. Siguro kahit isang beses sa 10-10 milyong taon. Ang mga matatanda, na nabuhay ng maraming taon, ay napabuntong hininga nang marinig ito. Hindi na nila nakita ang kinabukasan ng universo. Ang isang panahon ng mga digmaan at labanan ay hindi malayo at ang lahat ng mga nilalang ay maaaring makaramdam ng pagbabagong darating. Sa bawat kaharian, ang mga nilalang ay lahat ay kinakabahan.
Iniisip kong sila ay maaapektuhan. Biglang, isang araw, isang malayong sulok ng mabituing kalangitan ang biglang nagsimulang nagniningning ng napakatalino. Pagkatapos ay nagsimulang yumanig ng husto ang langit. Ang marahas na panginginig na ito ay naging sanhi ng pagkalat ng mga bituin. Anong nangyayari? May labanan ba? Posible bang nanggugulo na naman ang mga walang awa na nilalang? Siguro may dalawang puwersang naglalaban sa isa't isa. Ang mga nilalang ay lahat ay nagtataka sa kung ano ang nangyayari. Bilang tugon, kumilos sila sa pag-iingat upang malaman kung ano ang nangyayari. Tingnan mo ang mga palasyong iyon. Gulat na sigaw ng mga nilalang. Ilang mga palasyo ang biglang lumitaw sa kawalan sa rehiyong iyon. Ang kumpol ng mga palasyong ito ay dahan-daang dumaan sa magulong kawalan at nagpakita sa real space. Ang buong kumpol ng mga palasyo ay nababalot ng nakasisilaw na walang kamatayang liwanag. Marilag at solemna. Ang lahat ng uri ng mga anino ng mga sinaunang maalamat na hayop ay nakapalibot sa palasyo sa pagtatangkang magdala ng kapayapaan at katahimikan. Nagtagal na ang kaguluhan. Kami, ang Divine Sect, ay handang ibigay ang lahat ng aming makakaya para wakasan ang sakuna na ito. Biglang dumating ang isang matanda at marangal na boses. Divine Sect, natigilan ang lahat ng nilalang na nakarinig ng boses na ito. Divine Sect, ito ang Divine Sect. Tigaw ng matatandang nilalang. Matanda na sila para makilala ang Divine Sect. It's the Divine Sect. Bumalik sila pagkatapos ng mahabang panahon na nawala. Ang Divine Sect ay sinasabing isa sa pinakamakapangyarihan at nakakatakot na puwersa noong sinaunang panahon. Tinasabi ng mga alingaw-ngaw na bumagsak ang Divine Sect sa hindi malamang dahilan. Hindi ko inaasahan na makakarinig pa ako mula sa kanila. Mas maraming nilalang ang nagsimulang sumigaw sa takot. Ang mga maringal na palasyo, kung saan nakatira ang mga Diyos, ay nakatayo sa harap nila sa lahat ng karelagan nito. Umalangaw-ngaw ang marilag na boses sa mabituing kalangitan. Siya ay parang isang mahusay na master mula sa sinaunang panahon na nabuhay muli upang pamunuan muli ang mundo. Nagpatuloy ang paglitaw ng mga palasyo sa mabituing kalangitan. Sa ilalim ng walang katapusang walang kamatayang liwanag. Ang mga palasyong ito ay tila banal at mapalad. Hindi nagtagal. Tumunog ang mahabang kampana mula sa palasyo. Ang tunog ng kampana ay banal at napakalawak. Sa araw na ito, ang buong universo ay nabigla sa kaibuturan ng biglaang paglitaw ng Divine Sect. Sa Immortal End World, kung saan ang lahat ay maunlad na ngayon. Ang bawat buhay na nilalang ay daan-daang beses na mas malakas kaysa dati. Papasok na ang universo sa yugto ng kaguluhan. Lahat ng nabubuhay na nilalang sa Immortal End World ay kailangang humakbang at maghanda para sa paparating na kaguluhan. Malinaw na umalangaw-ngaw ang boses ni Dustin sa bawat sulok ng Immortal End World. Bilang pinuno ng mundo, madaling gawin iyon ni Dustin. Opo, Ginoo. Lahat ng nabubuhay na nilalang sa Immortal End World ay positibong tumugon. Si Dustin na ngayon ang espiritual na kabuhayan sa buong Immortal End World. Ang bawat nabubuhay na nilalang ay obligado na sumunod sa kanya ng walang kondisyon. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, bumalik si Dustin. 3/4. Sa inner space ng tripod. Sa loob ng kuweba, pumasok siya sa silid ng oras upang magtanim sa pag-iisa. Kaya, ang ibinigay sa akin ng Supreme Grandmaster ng Skeleton Race ay ang Scripture of Spiritual Sense. Bulong ni Dustin habang nagbabasa ng isang sinaunang teksto sa silid ng oras. Ang redyalong ito mula sa Supreme Grandmaster ng Skeleton Race ay isa sa mga dahilan kung bakit pumayag si Dustin na bawiin ang kanyang mga tropa sa Skeleton World. Kaya, sa mga sumunod na araw, nakatuon si Dustin sa pag-aaral ng Scripture of Spiritual Sense sa pag-iisa. Nagulat siya nang malaman na maraming makapangyarihang kakayahan na may kaugnayan sa espiritual na kahulugan ang naitala sa banal na kasulatan. Lalo na, naakit siya sa mga ipinagbabawal na kasanayan, na mapanganib para sa mga magsasaka na matutunan habang pinag-aaralan niya ang mga ito araw at gabi. Ang espiritual na pakiramdam ni Dustin ay mas malakas kaysa sa isang dakilang pinuno ng lahi ng Kalansay.
Hindi pagmamalabas ang pag-angkin na walang sino man sa kanyang antas ang magiging mas mahusay kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng espiritual na kahulugan. Ang banal na kasulatan ng espiritual na sense ay may malaking pakinabang sa kanyang paglinang ng espiritual na kahulugan. Tinansya niya na ang kanyang espiritual na lakas ng pakiramdam ay aabot sa mas mataas na antas pagkatapos niyang linangin ang banal na kasulatan. Kaya naman, hindi siya nag-aksaya ng panahon at nagsimulang mag-aral ng kasulatan ng espiritual na sense. Itinala nito ang mga pamamaraan kung paano mapahusay ang espiritual na kahulugan at mga lihim na kasanayan ng isang tao na nagbibigay daan sa isang tao na harapin ang kanyang mga kaaway gamit ang gayong kapangyarihan. Ang parehong mga diskarte ay hindi maikakailang kapaki-pakinabang kay Dustin. At dahil naglilinang siya sa silid ng oras, nagkaroon siya ng maraming oras upang matutunan ang dalawa. 100 taon ang lumipas ng napakabilis sa silid kasama si Dustin na lubusang nakalubog sa kanyang pagsasanay. Wow! I've finally started to master this scripture. Bulong ni Dustin pagkatapos imulat ang kanyang mga mata. Isang alon ng napakalaking, malakas na espiritual na kahulugan ang lumabas sa kanyang ulo, na naging dahilan upang biglang manginig ang buong silid. Bang! Sumayaw sa hangin ang mga fragment ng espasyo bilang resulta ng epekto. Ang aking pag-atake sa espiritual na pakiramdam ay naging mas malakas kaysa dati. Tuwang-tuwa na bulalas ni Dustin. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang espiritual na kahulugan ay umungol at bumaril ng libo-libong talampakan ang taas. Naglabas ito ng aura ng lamig, karahasan, at kamatayan. Saan man napunta ang espiritual na kahulugan. Ang espasyo sa paligid nito ay durog at nagkapira-piraso. Sa pangkalahatan, nalaman ni Dustin na ang kanyang espiritual na pag-atake ay talagang mas kakilakilabot ngayon kaysa dati. Habang itinutuon niya ang kanyang isip, isang matayog na figure, mga 10,000 talampakan ang taas, ang sumugod palabas ng kanyang soul sea. Ito ay isang pulang-pula na kalansay na nababalot ng nakakatakot na apoy na gawa sa espiritual na kahulugan. Ang kalansay ay may hawak na eskarlata na talam na nakakapit sa kamay nito, na nagpalabas ng makapal na aura ng talam na pumailan lang sa langit. Ito ay isang martial skill tungkol sa espiritual na kahulugan na nakatala sa banal na kasulatan. Magagawa nito ang magsasaka na baguhin ang kanyang espiritual na pakiramdam sa isang makapangyarihang kalansay. Ngayon, mas marami na akong paraan para labanan ang kaaway gamit ang aking espiritual na kahulugan. Si Dustin ay nasisiyahang tumingin sa eskarlata na kalansay, na may talam sa kamay nito. Ang banal na kasulatan ng espiritual na sense ay talagang isang malaking tulong sa kanyang pagpapabuti. Kasabay nito, ang espiritual na puno sa kanyang soul sea ay lumaki rin, na naglalabas ng mas kakilakilabot na espiritual na kahulugan. Isang malaking supreme spiritual pot ang lumutang din sa kanyang soul sea. Panahon na para muling itayo ang supreme spiritual pot. Wika ni Dustin. Pinagmamasdan ang palayok gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Hindi nagtagal. Nagsimula siyang gumawa ng bagong supreme spiritual pot sa kanyang soul sea. Makalipas ang ilang araw at nagkaroon ng bago. Mahigit 2,000 metro ang taas nito. Bukod doon, naglabas din ito ng pakiramdam ng solemnity at edad. Hindi napigilan ni Dustin ang mapangiti pagkatapos ng matagumpay na pagpeke ng isa. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang balangkas ay mabilis na lumabas sa kanyang soul sea at lumutang sa itaas ng kanyang ulo. Hawak nito ang supreme spiritual pot sa kaliwang kamay, at isang kulay dugo na talam na may espiritual na kahulugan sa kanang kamay. Ang napakalaking dami ng espiritual na kahulugan na inilabas ng balangkas ay kumalat sa malayo. Hindi masama. Tuwang-tuwa si Dustin nang maramdaman niya ang sobrang lakas. Ipinagpalagay niya na ang eskarlata na balangkas ay maaaring durugan ang isang dakilang pinuno ng Evil Abyss World o isang dakilang pinuno ng lahi ng kalansay sa tulong lamang ng Supreme Spiritual Pot. Mula ngayon, maaari na niyang gamitin ang kanyang espiritual na diwa sa pakikitungo sa kanyang mga kaaway. I can't believe this guy is also so talented in spiritual sense. He's just good. Really good. I can't believe I'm kind of growing on him. Gulat na bulalas ni Feren habang nakatayo sa pavilion.
Sobrang galing ng binatang ito sa lahat ng aspeto. Hindi kami nagkamali sa kanya. Tagot ni Cory sabay tango. Pumalakpak din ang Supreme Holy Tree sa dalawang sanga nito at tumawa. Sang-ayon ako sa iyo. Kung patuloy na lalakas ang batang ito, marahil ay makakapagbukas talaga siya ng long-distance spatial channel sa hinaharap. Sa ganoong paraan, sa wakas ay makakabalik na tayo sa ating mundo. Sabi ng pinakamataas na banal na puno. Kasama ang banal na dilaw na puno at ang banal na lilang puno. Ito ay nananatili sa kuweba nitong mga nakaraang araw. Sa kuwebang ito, ang mga alituntunin ng kalikasan ay mas advanced at kumpleto kaysa sa labas ng mundo. Higit pa rito, mayroon ding mga tipak ng tunay na walang kamatayang enerhiya sa loob nito. Sa lahat ng malapit sa kanila, maaari silang umunlad ng mas mabilis sa kanilang paglilinang kaysa sa labas ng kuweba. Iyon din ang dahilan kung bakit mas pinili ni Dustin na magtanim ng hiwalay sa kuwebang ito. Matapos ang kanyang paglilinang, nagtagal si Dustin sa paglalakad sa teritoryo ng Immortal Endworld. Bagamat siya ang pinuno, si Kevin at ang kawal ang namamahala sa lahat ng mga gawain dito. Sa totoo lang, medyo nahihiya siya sa kanyang sarili sa pag-iwan sa lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanilang pangangalaga. Upang maging patas, ang kanyang pangunahing layunin ay ang maging pinakamahusay na magsasaka. Talagang wala siyang interes na gawing abala ang kanyang sarili sa mga bagay na hindi paglilinang. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Dustin sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. At pumunta si Mike upang bisitahin siya. Dustin, naisip mo na bang pakasalan sina Ivy, Sue, at Caroline? Siguro oras na para pag-isipan mo ang bagay na ito. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa Immortal Endworld simula ngayon. Walang mga tagalabas na maglalakas loob na salakayin tayo anymore. So, I think it's really nice to think about your marriage. This is the perfect timing to choose a good day to get married. Prangka na sabi ni Mike na halatang pinalakas ang loob ng kaibigan. Dahil ang tingin niya kay Ivy at Sue ay sarili niyang anak. Hindi niya nakalimutan ang tungkol sa kanilang kasal. Ano? Magpakasal. Natigilan si Dustin sa pagsasalita ni Mike. Well, sa palagay ko tama ka. Bahagyang tumango si Dustin nang may mapagtanto. Yung mga babae, sobrang in love sa akin. Tinasamahan nila ako mula pa noon kahit noong hindi pa ako ganoon ka-accomplished. Napakaraming taon na ang lumipas. At hindi nila ako pinabayaan. At ang mga ito ay talagang maganda at napakaganda. Ang bawat lalaki ay nangangarap na pakasalan sila. Kaya bakit ako nag-aalangan? Napaisip si Dustin. Nang marinig ang sagot niya. Hindi napigilan ni Mike na matawa. Ang galing. Sigurado akong matutuwa sina Ivy, Sue, at Caroline kapag nabalitaan nila ito. Bulalas ni Mike bago agad umalis para ipaalam sa mga babae. I'm finally going to get married. Ha? Ungol ni Dustin habang unti-unting sumilay sa labi niya ang mayabang na ngiti.